Stress ka na ba? Sa dami ng mga problema, baka nasabi mo na rin na parang di mo na kaya. Pakiramdam mo ay nasa isang lugar ka na hinding-hindi mo gugustuhin na nandoon ka. Ano nga ba ang stress? Ang stress ay ang reaksyon ng iyong katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. At dahil dito, bibilas ang tibok ng puso mo at ang iyong paghinga, gayon din, tataas din ang presyon ng dugo mo, at magkakaroon ng tensyon sa iyong mga muscle. Pero kapag natapos ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na rin sa normal ang katawan mo. Lahat naman ng tao ay maaaring makaramdam ng stress, hindi lang ang mga adulto kundi maging ang mga bata. Maaari silang mabuli sa school o kaya naman ay maging biktima ng pang-aabusong pisikal, emosyonal, o sexual. Na-stress din sila dahil sa exam at grade nila sa paaralan. Gayun din sa mga adulto, dahil ang buhay sa ngayon ay punong-puno ng pagbabago at walang katiyakan, kung kaya't lumalala ang stress ng karamihan. Ano nga ba ang mga dahilan ng stress? Ang una sa mga dahilan ay ang diborsyo. Sa panahon natin sa ngayon, parami na ng parami ang nagdidiborsyo. Lalo na sa mga bansa na legal na ang pagdediborsyo. Ang diborsyo ay kilala din bilang dissolution ng kasal o pagkabuwag ng kasal, at ito ay ang proseso ng pagwakas ng isang kasal. Dahil dito, magiging legal na ang paghihiwalay ng mag-asawa kung kaya't maaari na silang muling magpakasal sa iba. Marami na rin ang naghihiwalay sa ngayon at naghahanap ng bagong partner na di na dumadaan sa pagdediborsyo. Pero ang mga ito ay talagang nakaka-stress hindi lang sa mag-asawa na gustong maghiwalay, kundi pati na rin sa kanilang mga anak, dahil sa dami ng mga aasikasuhin nila, kakaharaping mga problema, at mga pagbabago. Ang ikalawa sa mga dahilan ay ang pagkamatay ng mahal sa buhay. Talagang nakaka-stress kapag may namatay kang mahal sa buhay, lalo na't sa simula ay talagang hindi mo matanggap na wala na siya. Sa tuwing may isip mo, at maaalala mo ang mga panahon na kasama mo pa siya, maaaring masabi mo na sana, nagawa mo ang mga bagay na hindi mo nagawa, at sana nasabi mo ang mga bagay na hindi mo nagawang sabihin noong nabubuhay pa siya. Ang pangatlo sa mga dahilan ay ang magkaroon ng malubhang sakit, ikaw man, o isa sa mga mahal mo sa buhay ang magkaroon ng malubhang sakit, ay talagang nakakalungkot at hindi maiiwasan, na makaranas ng matinding stress. Ang isipin pa lang na maaaring malagay sa panganib ang buhay ng iyong mahal sa buhay, ay lubha ng nakaka-stress. Dagdag pa dito, ang malaking halagang kakailanganin sa pagpapagamot. Marami ang nababaon sa utang at naipagbibili ang mga ari-arian, gumaling lang ang mahal nila sa buhay. Ang pang-apat sa mga dahilan ay ang ma-aksident. Ang aksidente ay dumarating sa panahon kung kailan hindi natin inaasahan. Para itong magnanakaw sa gabi na hindi nagpapalam kung kailan kanya nanakawan. Kaya talagang nakaka-stress ito, at hindi ka maaaring hindi mag-alala sa iyong mahal sa buhay. Hindi ba't lagi natin itong naririnig kapag ipapasok na ang ating pasyente sa OR? Doktor, gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo para maligtas siya. Dahil sa mga panahon na iyon, ay pinanghihinaan ka na, at parang nauubusan ka na ng lakas, dahil sa pag-aalala at sa matinding stress na nadarama. Ang panglima sa mga dahilan ay ang lumalaganap na krimen. Sa tuwing magbubukas ka ng telebisyon at manunood ng balita, agad na bumubungad sa iyo ay ang mga nangyayaring krimen sa paligid. Laganap na patayan, nakawan, pagbebenta ng mga ilegal na droga, sexual na pang-aabuso, korupsyon at marami pang iba. Malaki rin ang nagagawa ng panunood nito para makadagdag sa stress mo. Ano pat kung ito ay nangyari din malapit sa inyo, lalo na kung ikaw mismo ang nakaranas nito. Sobra-sobrang stress ang mararamdaman mo ng dahil dito. Ang pang-anim sa mga dahilan ay ang sobrang dami ng gawain. Pagod na pagod ka na sa dami ng iyong ginagawa, at pakiramdam mo, hindi ito natatapos, at bagkus, dama-dami pa ito. Nangangatog na ang mga tuhod mo, at nanginginig na rin ang mga laman mo, sa sobrang stress. At dahil sa araw-araw mo itong ginagawa, unti-unti na rin nahuhulog ang katawan mo, at napapabayaan mo na ang sarili mo. Sa kabila nito, hindi mo pa rin magawang tumigil, dahil naiisip mo na walang ibang gagawa nito. Biro nga ng iba, hindi mo kayang tapusin ang gawain mo ang tatapos sa'yo. Ngingiti ka na lang, at sasabihin na kakayanin mo ito para sa pamilya mo, kahit nakitang-kita naman sa mukha mo ang sobrang stress na nadarama mo.
Sa Biblia, pinapayuhan tayo ng Ecclesiastes 4:6 na, mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Kaya napakahalaga na maglaan tayo ng oras sa pagpapahinga para hindi tayo gaanong ma-stress. Ang pang-7 sa mga dahilan ay ang sakuna, ito man ay maging likas o gawa ng tao. Kapag nakakaranas ka ng sakuna, makakaramdam ka talaga ng matinding stress. Nag-aalala ka sa mga bagay na maaaring mangyaring masama pagkatapos nito. Ang isang likas na sakuna o kalamidad ay isang pangunahing salungat na kaganapan buhat sa likas na mga proseso ng daigdig. Ang mga halimbawa nito ay baha, bagyo, buhawi, pagsabog ng bulkan, lindol, tsunami, bagyo, at iba pa. Ang isang likas na kalamidad ay maaaring magdulot ng pagkawalan ng buhay o pinsala sa ari-arian kung kaya't ito ay nagdudulot ng sobrang stress kapag naranasan mo ito. Ang pang-8 sa mga dahilan ay ang pressure sa paaralan o trabaho. Kung isa kang estudyante, maraming tensyon ang mararanasan mo na maaaring makapag-stress sa'yo. Gaya ng tensyon dulot ng mga teacher, tensyon na dulot ng mga kaeskwela, tensyon sa nalalapit na exam, tensyon sa mga takdang aralin, lalo na sa tensyon na mataas na grado na inaasahan ng mga magulang mo. Idagdag pa natin ang mga siga sa school nyo na nambubuli o nambabastos sa'yo. At kung isa ka namang adulto, hindi rin mabilang ang mga dahilan, kung kaya't nakadarama ka ng pressure sa trabaho. Gaya na lang ng kaliwat ka ng kailangang tapusin, kasamahan sa trabaho na dapat pakibagayan, at kung minsan pa, dahil sa boss. Ang pang-9 at ang panghuli sa mga dahilan ay ang problema sa pera. Sino nga ba naman ang hindi sasang-ayon na isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit na-stress ang isang tao? Lalo pat sa panahon ngayon, na napakamahal na ng mga bilihin, ay dadag pa ang mga buwanan mong mga bayarin. Ayaw ng mga tao na ma-stress dahil sa hindi komportable at nakababahalang pakiramdam. Pero alam mo ba na ang stress ay isang likas na reaksyon na tutulong sa iyo na maharap ang mahihirap at mapanganib na mga sitwasyon? Mula sa iyong utak, ang reaksyong ito ay tutulong sa iyo na kumilos agad para mapabuti ka. At kung tama ang antas ng stress mo, tutulong din ito na magawa ng mahusay ang mga gusto mong gawin sa panahong kailangan mo ito. Pero kung matagal at matinding stress ang pinagdaraanan mo, ito ay makakasama sa iyo. Maaari nitong maapektuhan ang iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan, kung ito ay patuloy, at paulit-ulit na nararanasan. Iba-iba ang epekto ng stress, maaari nitong mabago ang pag-uugali mo, at pakikitungo sa iba. Maaari pa nga itong mauwi sa depresyon, sobra-sobrang pagkapagod o burnout o sa pagnanais na magpakamatay. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin kung paano mo mahaharap ang stress. Kung ano-anong mga hakbang ang dapat mong gawin para makayanan ang stress. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. Thanks.